Mayroon na lamang halos 1 taon para matanggal na sa merkado ang 4 na milyong bulok at delikadong tangke ng liquefied petroleum gas o cooking gas. Ito ang paalala ni dating LPGMA Party List Representative at ngayon ay Republic Gas Corporation President Arnel T. Under the LIRA or yung LPG Industry Regulations Act, RA 11592, na by January 7, 2025, all the substandard and dilapidated cylinders ay kailangan ng mapalitan within 1 year and 1 month starting today, because sa January 7, 2025, kukumpiskahin niya ng gobyerno. And those who is holding to those cylinders, meron tayo sa batas na last touch policy, it will be criminally charged yung mga may hawak nun. Sinabi ni T na libre naman ang pagpapalit para sa mga bago't ligtas na LPG cylinders kahit wala siya nakikitang dahilan para hindi isoli na ang mga bulok na tangke ng LPG. Simula noong 2021, may 2 milyon sa natukoy na 6 na milyong bulok na LPG cylinders ang nabawi na mula sa mga distributors, dealers at consumers. Anya, ang tanging layo naman ng industriya ay maging ligtas ang mga consumer. We want to let the consumer know na libre naman yon, kaya kailangan na nilang ipalit dahil delikado sa possession nila yon, dahil baka ito'y maging sanhi ng aksidente. Kaya ito siguro yung pagkakataon that we are advising all the consumer na ipalit na nila yung mga substandard cylinders. Ang Department of Energy at Department of Trade and Industry anya ang mangunguna sa pagkumpiska ng mga bulok na LPG cylinders katuwang ang local government units, kabilang ang mga bulok na LPG cylinders sa mga nangungunang sanhi ng sunog sa bansa. Under sa Bureau of Fire, based on their data, during the time na yung peak ng pinaka-aksidente during for the reason na substandard to, umaabot ng 4,000 per year, I believe, ang cost ng mga sunog o kaya pagsabog ng LPG. Kaya yun yung naging reason ng Department of Energy and Congress and Senate to pass a law para ma-force talaga ng industry participants ang siyang mag-shoulder nitong pag-rehabilitate nitong mga substandard cylinders. Pagbabahagi din niya, naglaan ang kanilang industriya ng 20 billion pesos upang palitan ang mga bulok na LPG tank pagpasok ng taong 2025. At ano-ano nga ba ang mga dapat ng palitan na LPG cylinders? Number 1, ito yung mga kinakalawang, marami yan. Second, yung walang brand. Ibig sabihin, pininturahan lang pero wala silang inilagay na brand. Third, yung wala yung mga safety features like tear weight, yung mga tangke pagka nakapatong sa sahig, hindi na balansyado dahil sira na ang footring. Yun yung mga pinaka-reason and tanda para ang isang tangke ay makonsider natin substandard and dilapidated. Maaaring isumbong o ireklamo ang mga distributor at dealer na ayaw palitan ng mga bulok na tangke na ayon kay T, karamihan ay nasa Luzon. Sir, may hotline po ba na pwedeng tawagan para isumbong yung ayaw magpalit ng bagong and yung mga nagbebenta pa rin po ng mga bulok na cylinder? Yeah, currently sa ngayon ang ginawa ng Department of Energy, you can call up the OIMB, the Oil Industry Management Bureau, or the DTI, which is ang department naman doon, yung Bureau of Product Standard. And then ang maganda rito, may participation na rin ang PNP because they have a MOA, Memorandum of Agreement, with the Department of Energy. Even the PNP now can also operate against those unscrupulous na nagbebenta pa rin ng mga substandard cylinders. Ngayong Kapaskuhan, magiging abala ang lahat ng mga kusina sa bahay o mga restaurant. Kaya't mahalaga na sa pagbili ng cooking gas, tiyakin na ito ay ligtas. John Escosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.